Glory to God. Bago sa ating mga pananalangin, mga kapatid, tayo po muna ay magbulay ng banal na salita ng Diyos. At alam ko, meron tayong nakahandang pagkain. Magpakabusog po muna tayo sa salita ng Diyos sa gabi na ito. Praise the Lord. Sino po ba ang nasasabi na marinig ang katotohanan ng banal na salita ng Diyos sa gabi na ito? Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Sa ating prayer meeting tonight, mga kapatid, we will talk about spiritual warfare, the power of rebuke. Amen. Spiritual warfare, the power of rebuke. Ang ating teksto ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Ang sabi po dito sa Filipino Standard Version, Glory to God. Maging handa kayong lagi at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Labanan ninyo siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam naman ninyong ang mga ganitong kahirapan ay dinaranas din ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Purihin ng Panginoon, spiritual warfare. The power of rebuke. What is spiritual warfare, mga kapatid? Spiritual warfare is when a believer is engaged in constant battle against spiritual forces of the enemy. Amen. Ito yung laban, spiritual na laban between the children of God and the enemy. Amen. Dahil nabasa nga natin sa ating teksto, amen, hindi titigil ang kaaway. Maghahanap at maghahanap yan ng manalapa niya. Amen? Naghahanap ng kanyang lalamunin. Kaya it is very important that each and every one of us, mga kapatid, we are aware that we are in a constant battle against the enemy. Constant. Ibig sabihin, hindi yan matatapos. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. And kailan natin mararanasan itong spiritual warfare? Spiritual warfare exists when a believer is actively pursuing closer relationship with God or experiencing significant spiritual growth. Amen? Why it is very important to discuss this? Because we are in the season of expansion. Amen? And when you are in the season of expansion, amen, bago ang mga paglago, there is this very, very powerful battle na mangyayari spiritually. Amen? Purihin ng Panginoon because we are pursuing growth. We are pursuing intimacy with the Lord. Amen? Kaya ang kaaway hindi yan titigil. Kung ikaw, mga kapatid, hindi ka naglilingkod, there will be no spiritual warfare sa'yo. Kaya yung mga tao hindi naglilingkod, nakikita nyo, ang sarap ng buhay. Wala nang nangyayaring battle sa kanila, mga kapatid. Bakit pa mag-i-effort ng kaaway? Hindi ho ba? There will be no battle to those who are not in the faith. Amen? But to us believers, who is really looking forward to spiritual growth, amen, there is always a spiritual battle. Amen. Amen. And rebuke. Amen. The power of rebuke. What is rebuke? It is a strong expression of disapproval or correction. Yun ang ibig sabihin po ng rebuke. Strong expression. Kaya nga kapag nagre-rebuke tayo, talagang medyo pasigaw pa. Hindi mo ba? In Jesus' name! Hallelujah! Amen. Hindi na pwede in Jesus' name. Hallelujah. Hindi po pwede. There's a strong expression of disapproval because you are disagreeing. You are disapproving. Kung ano yung nakikita mo sa inyong harapan or correction. Amen. Often used to address wrong behavior or beliefs that are contrary to God's will and teaching. Yun ang rebuke. Amen. And there's a difference. Pwede tayo mag-rebuke ng kapwa natin. We call it open rebuke. Amen. But rebuking with correction. With the benefit of correcting that brethren. Amen. Kaya sino po ba dito nasasaktan kapag nare-rebuke?
Sometimes, yes. Amen. Ako din po. Ako din, nasasaktan ako, ha? Amen? We still have this ego sometimes na kapag tayo nare-review, bakit ikaw? Nalala ko sa Sir, lagi na sinasabi na, bakit ikaw? Kasi minsan ganun po ako, review po, bakit ikaw? Sino po ba katulad ko? Yeah? Human nature. But again, that's reality. Amen? Sorry, can I ask everyone to sit at the front? Kasi mga kapatid, lumalabo din mata mo, hindi ko na nakikita yung mga nasa likod po eh. Purihin ng Panginoon. Sige po, alam natin that we are very excited to hear the Word of God. Amen. The closer to the pulpit, the better the audio. Amen? The closer to the pulpit, the clearer, the louder. Amen? Purihin ng Panginoon. God is good. Amen? So when you rebuke someone, mga kapatid, we have this intention of correcting him or her for the benefit na hindi niya na uulitin yung bagay na yun. Amen? For that purpose na hindi niya na uulitin, matatama. Amen? Hindi na magiging bahagi ng kanyang buhay or pamumuhay as a Christian. Amen? But when we rebuke the devil, of course, hindi mo naman siya makukorek. Mabigla ka pag nakorek mo yung demonyo, ano? Ay, pasensya na po. Sorry po. Magulat ka, ano? Biglang naglingkod. That's not the nature of the devil. Amen? But we can rebuke the power, the works of the enemy. Amen? Na hindi mangyari, hindi maisapamuhay sa atin. Amen? Purihin ng Panginoon. Now, it says in Luke chapter 10, verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. God gave us the authority, amen, over the power of the enemy. Now, mga kapatid, we have this power because of the power of the Holy Spirit. Amen? Purihin ng Panginoon. We cannot rebuke the enemy by ourselves. Wala po ito sa slide ko, but let's read Jude chapter 9 verse 1. Huwag mo akalain na marirebuke mo kaway na sa'yo lang, mga kapatid. Amen? 9:1. Praise the Lord. Jude chapter 9 verse 1. Chapter 1 verse 9. I'm sorry. Jude chapter 1 verse 9. I stand corrected, mga kapatid. Open review. Ang sabi po dito, but even the Archangel Michael, again, even the Archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, the Lord rebuke you. Kahit si Archangel Michael, he cannot rebuke the enemy by himself. But again, it's only the power of the Lord who can rebuke. Amen. Kaya when we rebuke, we always say in Jesus' name. Amen. Kung nga si Archangel Michael, nice name, praise the Lord. Archangel Michael, he cannot rebuke Praise the the Lord. enemy without saying the name of Jesus. Tayo pa kaya, mga kapatid. Amen. Purihin ng Panginoon. That is why we are relying to the power of the Holy Spirit, to the power of the Lord, to the power of the name of Jesus. Amen? Purihin ng Panginoon. Now, what are the spiritual battles? What are the spiritual warfare na meron tayo, nararanasan natin? Marami. Amen? Negative thoughts. Minsan ang negative thoughts, deadly yan eh. Right. Amen? Right. When you secretly have this negative thoughts to someone, maaring sa gawain pa, maaring sa Diyos, sa paglilingkod, you have these negative thoughts, ikaw na lang ang may alam. Amen? That means you are in a spiritual warfare. Right. Because you are battling within. Amen? Amen. Minsan ang hirap labanan yan, minsan hindi nyo napapansin. Amen? Negative thoughts. What else? Temptations. Amen? What else? Being pulled away from faith. Yan, kapag nahihila ka na pababa, naaalis ka na sa paglilipod, you are in a spiritual battle. Amen? When you have this anger, may galit ka sa kapwa mo, may matindi kang galit, that's not even the fruit of the Holy Spirit
that means you are in a spiritual warfare. Pride. Amen? Pride. Pride of life. Yung parang, yung ego mo na over talaga. Yung talagang, wala nang papantay sa ego mo. Ito na talagang pinakatama. Tunay. Baka mas tama ka pa sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? The lack of desire to be closer to God. Amen? Wala nang mga panalangin. Yan. Those are the symptoms that you are in a spiritual warfare. Forbidden relationships. Forbidden relationship. There are relationships na hindi para sa Diyos. Minsan alam mo na nga na hindi tama, nagagawa pa rin natin. When you are in a forbidden relationship, that means you are in a spiritual battle. And take note, if you are in a forbidden relationship, you are about to lose the battle. You are about to lose the battle because when you are in a forbidden relationship, ginusto mo yan eh. Pinasukan mo yan, even though it's wrong. Kaya I praise God sa relationship ng ating kapatid na brother Joseph Patdu and Sister Patricia. That's true. Ang foundation nila ang Panginoon. Amen. Makikita mo paglilingkod ng mga kapatid. Amen. Even Brother Joseph. Amen. Purihin ang Panginoon. But if you are in a forbidden relationship, even though the fact that you know that it's wrong and you're in it, you are losing the battle. Natatalo ka na. Amen? That is why those are the symptoms that you are in a spiritual warfare and you're about to lose. Let us be aware, mga kapatid. Itong mga ganitong labanan, mga kapatid, it's hard. It's hard to win. But by the grace of the Lord, but by the power of the Lord, we will overcome. And now, how to rebuke the works of the enemy? I have 4 points, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. How can we rebuke the works of the enemy? Number 1, rebuking the enemy through genuine repentance. Rebuking the enemy through genuine repentance. Ang sabi po sa James chapter 4 verses 7 to 8, it says here, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Everybody say resist. Resist. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. See, to resist the devil, we must submit first to the Lord. Amen. Amen. And then we should wash our hands. Purify our hearts. Amen. This is how we can resist the devil. Repentance is a turning point where the enemy loses its grip. Amen? Kapag nagre-repent ka, amen? Kapag ikaw ay nagsisisi, amen? Yun yung mga pagkakataon na unti-unting nawawala yung hawak ng diablo sa'yo. But again, not just cheap repentance. You know, repentance in Greek word means metanoia, which means change of mind. Actually, yun lang ang ibig sabihin ng repentance. Change of mind in Greek word. But we know, if you are a true believer, if you are genuinely repenting to the Lord, this change of mind will transform you. Amen. It says in Romans chapter 12 verse 2, ano pong sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Mga kapatid, ang sabi sa Tagalog, purihin ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanuhunan ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen? Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. When you repent, when you sincerely repent, kapag nagsisikan totoo, mga kapatid, yun ay pagbabago, unang-una ang paraan ng inyong pag-iisip. And then transformation comes. When we are renewed in our mind, the Holy Spirit will renew our mind, then the transformation will come. Amen? Dahil alam mo na kung anong tama at mali. Amen?
Alam niyo na po ba ang mga tama at mali? Yes. Matagal na natin alam ang tama at mali. Nang sinamahan tayo, nang napuspos tayo ng banal na spirito, nahayag na sa atin ito, matigas lang talaga ang ulo natin. Amen. I include myself, not just you. Amen. I'm not here just to pinpoint. That includes me. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, it's easy to say na I rebuke you, Satan, in Jesus' name. Napakadaling sabihin niya. No? Napakadali. Minsan, iba ang sinasalita natin sa ginagawa natin. Hindi ho ba? But true repentance is turning away from sin. As long we are sinning, the devil will keep on going sa buhay natin. Because sin is what makes the devil keeps going. Amen? Kaya nagpapatuloy ang diablo sa buhay natin kasi patuloy tayo nagkakasala. Amen? Hindi mo matataboy sa in Jesus' name, I rebuke yan kung ikaw mismo nabubuhay ka sa kasalanan. Hindi mo ba, mga kapatid? That is why, mga kapatid, one of the ways to rebuke the works of the enemy is true and genuine repentance. Kapag sinabing genuine repentance, you will turn away from that sin. Hindi ka mag-turn ng 360. Paano mo ba yung 360? 360 pa ganun eh. Babalik ka. Instead, you will turn 180 degrees. Amen. You will turn away from sin. Amen. Purihin ng Panginoon. And it says here in 1 John chapter 3 verse 8, ang sabi po dito mga kapatid, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng diablo. Dahil ang diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Purihin ng Panginoon. We are blessed because Christ came to earth. Amen. Ito yung mga bagay na hindi natin magagawa. Amen. Kung hindi bumaba ang ating Panginoong Jesus, nagkatawang tao bilang Jesus, the word repentance will not make sense. Amen. Baka ang paraan natin ng pagsisisi ay pumapatay pa rin tayo ng mga hayop. But because of the blood of Christ, we receive forgiveness. Purihin na pong number 2. How can we rebuke the works of the enemy? Number 2, rebuking through rejection of what the enemy is offering. Amen. Rebuking through rejection of what the enemy is offering. Yung rejection, mga kapatid, is a bit different from refusing. Amen. Or resisting. Yung refusing kasi, tumatanggi ka lang. Tumatanggi ka lang. But rejection, there is this word, discarding, o pagtatapon. Yung parang tatanggi ka na, itatapon mo pa yung offer sa'yo. That's rejection. Sino po ba dito nang-receive ng rejection? Nakatanggap ng rejection? During my job hunting days, alam ng mga kapatid yan, kahit siguro mga 500 na unfortunately, nakaka-receive ko yan. Kaya yung mga nagja-job hunting, I understand you, I feel you. I've been there, done that. See? Masakit sa pakiramdam yun. Amen? When you are rejected, kapag nag-apply ka, that means tinanggihan na yung pag-a-apply mo, tinapon pa yung CV mo. That's rejection. Pero kung gagawin mo sa kaaway, mas mabuti. You rejecting what the enemy is offering. Amen? Ano pong sabi, mga kapatid? In Matthew chapter 4, verses 8 to 9. Ang sabi dito, pagkatapos, dinala pa siya ng diablo. Ito po ang kwento ni Jesus. Si Jesus po ang dinala ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Ano pinapatunayan ng talata na ito? Na ang kaaway kaya nang ibigay ang mga bagay na material sa atin. He can also falsely bless you. Falsely bless us. Amen? Because it's a trap. It's a lie. Amen? Kaya din niyang ibigay yun. Yung mga ninanasa natin, yung financial,
yumaman, career, gumandang posisyon, lahat ng mga bagay na iyan, kaya din niyang ibigay. Kaya be careful. Amen? I pray that you will have that spirit of discernment. Amen. Of what is true blessing and false blessing. Amen? Purihin ang Panginoon. And do not accept any offers in exchange to your worship. Tunay. Tunay yan. Yung sabi po, ang lahat ng yan ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Do not receive or do not accept any offer in exchange to your worship to God. Maraming bagay na maaari kang dayain. Nangyayari yan. Since the beginning since day one na nandito ako sa Wellington Local, ang isang issue dyan, trabaho sa linggo. Yan. Yung mga ganyan. Hanggang ngayon. Hallelujah. 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 Amen. Do not offer anything from the devil in exchange to your worship to God. Do not accept any offer that will weaken or that will stay you away from the Lord. Ang Panginoon na lang ang protection mo, nilalayo mo pa. Maaaring mamatay tayo any minute, any second. But because of the protection from the Lord, because of the divine protection, we are still alive. Ang Diyos ang magbigay ng buhay sa atin, nilalayo mo pa ang Diyos. The Lord is the great provider, pero nilalayo mo pang provider. Amen? It doesn't make sense. Sometimes we are lacking trust and faith. Hindi ho ba? Do not accept anything that is temporary in exchange to your eternity. Do not exchange your eternity to any temporary things. Amen. Amen? We must invest. Kaya minsan yung mga pagbibigay nyo, mga kapatid, yung mga pagkatapat nyo sa pag-iikap po, that's investment in eternity. Thank you, Lord. Yes, maaaring di mo yan makita dito, yung bunga niyan, pero I don't believe na hindi mo yan makikita, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. But there are more rewards in heaven when you are faithful here on earth, because this is a test of faith. Amen? Purihin ang Panginoon. And rejecting the offers of the devil is one of the best ways of rebuking the devil. Why? Because rejecting is not easy. Hindi madali. Alam niyo ba bakit hindi madali? Kasi minsan, we are focused on the things that are visible to us. Nadadaya tayo doon sa mga bagay na nasa harapan natin. Nawawalan tayo ng pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. So that the Lord has many plans for us if we keep on obeying Him. Pero dahil minsan, nangihina tayo sa pananampalataya, hindi, pasuhan ko na lang itong linggo na ito. Magkano ba ito? 650. Maintindihan naman ako ni Lord. That is deadly. No? Yung mentality na maintindihan na lang ako ni Lord mentality. Nakakatakot yung mentalidad na yan. Mabait naman ang Panginoon, maintindihan naman ako, isang Sunday lang. Maintindihan naman ako ni Lord, itutulog ko na lang muna, huwag muna mag-connect ng devotion. That mentality is deadly. That's the trap of the enemy. Paunti-unti kang hihilain yan pababa, mga kapatid. I'm speaking here with love. Amen? Huwag niyo masamain. Dahil ako nagkakamali din. Amen? But again, mga kapatid, we must resist the devil. Amen? The devil will slowly kill us. Sa mga ganyang mentalidad, when you are too busy. Alam niyo yung busyness? Isang ano yan ng kaaway, isang trape ng kaaway. Gagawin kang sobrang busy. Kaya mapalad ang mga kapatid na busy sa ministeryo ng Panginoon. Dahil wala kang option, busy ka na Hindi ka na magagawa ng ibang bagay. Amen? Busy ka na sa paglilingkod. Kinuha ng Panginoon ang oras mo yan ang mabuti. There's no other room for temptation. Hindi niyo po ba napapansin yun? Aminin niyo. Kapag nasa pribadong oras ninyo, doon malapit ang kasalanan. When you have a lot of private time, that's deadly. Pero imbis na nagpulong ka sa kwarto, pumunta ka sa Bible study, prayer meeting dito. Nakaiwas ka sa tukso. Praise the Lord. Amen? Praise ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, business, amen? Minsan, yung mga sarili natin pagnanasa,
Yung mentality din na family first, naku! Hallelujah. Huwag yung masamain mga kapatid. Hindi ko ito babawiin. Ang Panginoon muna bago pamilya. Amen. Ang Panginoon muna bago pamilya. Amen. Kapag inuna mo ang pamilya sa kahit gaano mo pa kamahal ang pamilya mo, kapag inuna mo ang pamilya mo, kesa sa Panginoon, para mo na rin pinahamak yung pamilya mo. Unang-una, yung kaligtasan nila. Paano kung nawala kayo? Na-rapture, hindi kayo, sama-sama kayo dito, mag-banding kayo dito. Sa Great Tribulation. Let's see kung may enjoy niyo po ang buhay sa 7 years na Great Tribulation. Amen? Purihin ang Panginoon. The reason why we are prioritizing the Lord is for the Lord to bless our family. Everything na tinatangkilik natin mga kapatid. Wala nang mas masaya pa sa sambahan na naglilingkod sama-sama. Amen. Purihin ang Panginoon. It says in Matthew chapter 10, verses 37 to 39. Napakaliwanag na talata na ito. Bagaman ulit-ulit natin ito nababasa. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang iglesia, with the leadership of our beloved Apostle, the good man of the house, our Senator Ferriol, and our beloved Apostle Jonathan S. Ferriol. Ito yung kultura na isinasa pamuhay natin sa church. Ito yung kultura na tinanim nila. Amen? Sa kanilang mga turo. Kasi tinuturo nila ang totoong salita ng Panginoon. Kaya napapansin niyo ba mga kapatid, if you compare it sa ating mga dating pananampalataya, ang layo hindi ho ba? Sino po ba dito nakakaisip ako umalis? Ang tanong ko, saan ka pupunta kapatid? Saan ka pupunta kapatid? Paalis-alis tayo sa church. Saan ka pupunta? You know in yourself that this is true. Alam mo, hindi totoo. Amen? Kaya nga lahat ng mga salitang naitanim sa inyong puso, Thank you, Lord. sa mga kapatid ng nanangihina, yung salita na naitanim sa inyong puso, alalahanin nyo, papalaguin ng Diyos yan. Huwag nyo ipagpapalit. Amen. Hindi pa huli ang lahat. Hanggang merong segundo, minuto pa tayo dito sa lupa. Amen. Meron pa tayong pag-asa. Amen. Number 3, mga kapatid, rebuking the enemy with what is written in the scriptures. Rebuking the enemy with what is written in the scriptures. It says in Matthew chapter 4, verses 3 to 4, ang sabi dito, the tempter came to him and said, ang diablo daw, pumunta kay Jesus at nagsabi, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written. It is written. This is the first thing that Jesus said. The way he rebukes Satan, he says, it is written. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ito yung rebuttal ng Panginoon sa demonyo, kay Satanas. It is written. Amen? Sino po ba dito nagamit na yung it is written sa kanyang asawa? Kapag nag-aaway, sabi ng asawang lalaki, it is written in Ephesians 5:22. Wives, submit to your husbands as for the Lord. Sing for the Lord. Ginagamit niyo ba yun to rebuke your wives? And then the wife says, it is also written. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives. Just as Christ loved the church and gave himself up for her. Talo na. Amen? Purihin ng Panginoon, it is written. But again, listen to this mga kapatid. The word is powerful. The word of God itself is powerful. But if you will be a vessel to rebuke someone with the word of God, it will
will be only powerful if it is true to you. Amen. Amen. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Amen. Nagiging makapangyarihan lang ang it is written mo, kapatid, kung isinasapamuhay mo yung salita ng Diyos. It is easy to say, it is written. Pero nabubuhay ka sa kasalanan, kapatid. It is written, pero wala kang panalangin. Amen. Hallelujah. Amen. The Word of God will be powerful if you use it to rebuke someone, especially the devil, if the Word is true to you, to me, to us. Amen. If we have faith in the Word, lahat tayo may Bible, may mga full-watch Bible tayo. Amen. Pero sino ba sa atin ang naniniwala talaga sa salita ng Diyos? Amen. Amen. If we meditate the Word, kaya biyaya, yung mga pagdalo natin sa gawain, we are meditating the Word already. Amen. But again, the Lord wants to meditate the Word day and night. Amen. Minsan mahirap gawin, hindi ho ba? Kahit ang inyong lingkod. Amen. Pero ito yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. If we obey the Word, sinusunod ba natin, mga kapatid? By God's grace? Baka minsan hindi. Hindi mo ba? If the Word has transformed us, binago ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. If the Word has transformed us, then the Word has power to you. Amen? And if we live according to what is written. Kaya ang Panginoon, nung sinabi niya yun, makapangyarihan niyang sinabi yun. Una-una, salita niya yun. Pangalawa, kahit nabuhay siyang bilang isang tao, hindi niya sinuway. Kahit anong pang mga tukso ang naranasan niya. He was also limited because he was in the human form. Amen? Nasasaktan din siya. Amen? Amen? Maaring aantukin din siya. But again, hindi siya nagkasala. The Word of God itself is powerful. Okay? The Word of God itself. Hindi ka kailangan ng Panginoon para maging powerful ito. Ito mismo makapangyarihan na. Pero kung ito ang gagamitin mong sandata laban sa kahawa, make sure that the Word is true to you. Amen? Madaling dumalo ng church. Madaling maging part ng ministry. Pero suriin natin ang sarili natin. If we meditate the Word sincerely. Amen? The Word of God is powerful. But to use it as a weapon, we should be spiritual. Because the Word of God as a weapon, it is not a physical weapon. Kapag ginamit mo sandatang salita ng Diyos, that is a divine spiritual weapon. Hindi yung sandata na makikita mo na tutuguin. Unang-una, ang kaaway, hindi naman physical na pangangatawan yan. Spirito din yan. That's why the Word of God is a spiritual weapon. Ano pong sabi? Sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5 in Amplified Version. Ang linaw po dito, ang sabi dito, the weapons of our warfare are not physical weapons of flesh and blood. Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortress. We are destroying sophisticated, mga komplikadong arguments, and every exalted and proud thing that set itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Our weapon is a divinely powerful weapon. Kaya mga kapatid, ang mga spiritual na mga kapatid o mga lingkod ng Diyos, they are the only ones who can use this as a weapon. Amen? Kaya let us be aware of our spirituality. Ano po bang ibig sabihin ng spirituality? Yung kapag nabubuhay ka na sa spirito at tinatanggi mo ng hiling ng laman. When the spirit is dominant over your physical body, over your flesh, hindi ho ba? Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, the Word of God is powerful. Kung ang isang tao sa isang labanan naghahanda gamit ang mga armas. Ngayon sa Israel, hindi ko pa meron po silang 6 months po ba?
how many months? 6 months? Is that correct? 6 months na ceasefire. We know the purpose of that ceasefire. Nagre-reload lang naman sila ng gamit nila. Hindi ho ba? Lahat ng mga missiles na nagamit nila, iba, pupunuin lang nila ulit. During the old age, ano po ba mga sandata? Espada? Anong ginagawa nila bago labanan? They sharpen it. Amen? Pinapatalas nila yung sandata nila bago labanan. Tayo mga kapatid, patalasin natin yung karunungan natin sa salita ng Diyos. Because this is our weapon. The more that we know Christ, the more that we know the Scripture, the Word of God, mas handa tayo sa anumang labanan. Amen? Purihin ang Panginoon. Number 4, ito na pong huli, mga kapatid. Number 4, rebuking the enemy through prayer and fasting. Rebuking the enemy through prayer and fasting. It says in Jude chapter 1, verses 18 to 20. Ang sabi dito, sinabi nila, sa mga huling araw, darating ang mga taong mapanlait na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. Sino po bang nakakaranas nun? We are encountering people that are unbelievers. Amen? Nanlalait na tanging sinusunod ay ang masamang nilang hangarin. Sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Ulay yan. That's work of the enemy. Amen? Makamundo sila at wala sa kanila ang banal na espiritu. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya, lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na espiritu. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Amen? Para labanan natin ang mga ganitong mga gawa ng kaaway, manalangin sa tulong ng banal na espiritu. Kung hindi ka kakasangkapanin ng banal na espiritu, ngayong panalangin, ang ating panalangin, there will be no power. It will just be mere words. Magiging salita lang yan. Amen? Kaya ngayon sa huling araw, sino po ba naniniwala na nasa huling araw na tayo? We are in the last days. Hindi natin maitatanggihan. Amen? Again, lagi ko itong sinasabi, hindi lang naman yung pagdating ng Panginoon yung last days mo. Last days ko. Pati yung pakamatayan natin physical, that will be your last day. Kasi wala ka nang mababago pag namatay ka na. Kahit dumating pa ang Panginoon after 500 years, kung namatay ka na, that's your last day. That's your last day. Amen? Kaya huwag tayong madaya, huwag natin isipin na magtatagal pa ang Panginoon sa kanyang pagpaparito. Paano ikaw? Tayo, 2 araw na lang pala tayo, 1 araw, 1 oras na lang. Amen? Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Amen? We cannot separate the word and prayer. Without the prayer, there will be no revelation to God's word. Kaya kapag nagme-meditate tayo, amen, that's our number 3, right? The word of God. When we meditate the word, make sure that you pray first. Amen? Para samahan ka ng banal na espiritu. Kasi hindi mo maunawaan yan, babasahin mo kung ikaw lang. Amen? Baka intindihin mo pa siya sa pinakamababaw na pagkaintindi. Pero kapag sinamahan ka ng banal na espiritu, amen, God will reveal you a lot of things. Kahit sa isang verse lang, mga kapatid. Bigla mo na lang masasabi sa sarili mo, napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. And without the meditation of the word, there will be no spirit in prayer. Kaya napapansin niyo, mga kapatid, before we kneel down, amen, pagbubulay natin ang salita ng Diyos. Amen. Because if there's no meditation of the word, there will be no spirit in prayer. Prayer is sin, S-E-E-N, as a way to connect with God and draw upon His power to overcome the enemy. Amen? Kaya mga kapatid, when we pray in the mighty name of Jesus. Because it's only by the power of the name of Jesus para maging makapangyarihan din yung panalangin. Para kalugdan ng Panginoon, kalugdan ng Diyos Ama ang mga panalangin natin. Because we know that Jesus is our mediator to God. Amen? Purihin ang Panginoon. In Mark chapter 9,
verse 28 to 29, ang sabi po dito, nang pumasok na si Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya, nang sila-sila lang, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Yun yung tinanong nila kay Jesus. Sinagot sila ni Jesus, ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin. Only through prayer. So there are specific bad spirits. Maaaring baka malalakas yung mga espiritu na yon. Amen? Na mapapalayas lang natin sa paraan ng panalangin. Alam niyo po mga kapatid, ang masamang espiritu, mapagpanggap yan. It comes with many forms. Kapag kayong mag-asawa, nag-aaway na kayo. Dumating sa pagkakataon na you have hatred to each other, nagsisigawan na kayo. Amen? You should be aware that that's the work of the enemy. Truly. Amen? Mahirap yan sa mag-asawa. Amen? Kami rin na Sister Billy, nag-aaway din po. But you know mga kapatid, every time we overcome those challenges, kapag pinili mo yung panig ng Diyos, pinili mo yung mag-asawa na magkasundo, amen, at manumbalik ulit yung pananampalataya sa Panginoon, amen, maraming mga magagandang bagay ang maaaring mangyari. Hindi ito parte ng aking message, but I will mention this. It says here in Genesis chapter 50 verse 20. Amen. This was mentioned by our elder sa kanyang nakaraan na, I think that was prayer meeting. Pero God impressed me to this verse. God impressed something to me in this verse. In Genesis chapter 50, verse 20, ang sabi dito, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Basahin ko lang sa Tagalog. May malalim na kahulugan itong talata na ito. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Pero pinlano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagliligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Amen? It is Joseph, amen, who experienced these things. Alam niyo mga kapatid, take note, or listen to me, mga kapatid. Naranasan ng ibang tao ang kaligtasan dahil napagtagumpayan ni Joseph ang kanyang mga pagsubok. Sinamahan siya ng Panginoon. Imagine kung hindi niya napagtagumpayan. Amen? Baka walang Israel. Baka wala tayo ngayon. Amen? Kaya mga kapatid, kapag meron tayong pagsubok sa buhay, kapag dinadaya tayo ng kaaway, minsan ang hirap labanan. Pero isipin mo ito mga kapatid, kung mapagtagumpayan mo, lagi mo piliin ang panig ng Diyos. Maraming mabuting mga bagay ang mangyayari, hindi lang sa iyo, pati sa kapwa mo. Amen. Amen? See what happened to Joseph? Amen? Alam niyo po, pinagtaksilan siya ng mga kapatid niya. Ilan po ba sila magkakapatid? 12? Pinagtaksilan siya ng mga kapatid niya. Nagdusa si Joseph. Pero hindi nawala ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Nakatanggap siya ng maraming pabor. At dahil sa kanya, maraming naligtas. Kaya mga kapatid, kapag tayo sinusubok, piliin natin ang paglilingkod. Piliin natin ang panig ng Diyos. Amen? Minsan, ang epekto niyan, sambahayan. Kapag ikaw mismo tumalikod ka, sambahayan mo na ang susunod. See what happened to Joseph? Mas malalang nangyari sa kanya kaysa nangyari sa atin. Kung tutusin, kung tayo yun, baka hindi natin matanggap. Amen? Pero dahil sa kanyang pagpapasakop sa Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagtitiwala, maraming naligtas. Kaya alalahanin din natin ating mga sambayan. Amen? Purihin ang Panginoon. And again, mga kapatid, prayer and fasting. Mga kapatid, I believe tomorrow will be Fasting Friday po ba tomorrow? It will be Fasting Friday, kaya mga adult, we encourage everyone to fast. Amen? Sa araw ng bukas, kaya yung mga handaan na yan, yun ang last. Amen? Fasting na tayo. Fasting is the voluntary practice of abstaining from food and sometimes drink for spiritual purposes. Amen. Ano po ba ang kahalaga ng fasting?
Bakit it's a very effective way to fight the enemy? Why? You know, our body, o tayo ng mga tao, lagi tayo nasa survival mode. Lagi kahit anong gawin natin, kung wala tayong pagkain sa harapan natin, gagawa tayo ng paraan. We are always in surviving mode para mabuhay. Amen? Kaya kapag hindi ka kumain, kapag nag-fasting ka mga kapatid, hahanapin, manghihina ang pisikal mong pangangatawan. Mangingibabaw ang spirito. Ang spirito mo, magugutom yan sa salita ng Diyos. Magugutom yan sa presensya ng Diyos. Amen? Because you are in a survival mode, mabubuhay ka sa spirito. Amen? Does it make sense? Mga kapatid, ganyan ang nature ng tao kapag nanghihina siya. Mga kapatid, kapag wala ka nang nakain, just like the keto diet, sino po ba nag-intermittent fasting? Very effective way to lose weight. Alam niyo po mga kapatid, ganito yan. When you do not eat for 16 hours, tubig lang, walang especially no sugar, no carbs. Ang gagawin ng katawan mo sa first 8 hours, mga kapatid, ang gagawin niya, yung lakas mo, kukunin niya doon sa last mong kinain, sa huli mong kinain. If you eat dinner, amen, so first 8 hours mo, yung energy mo is coming from the food you ate. The following hours, dahil nasa survival mode ka, wala nang laman yung tiyan mo sa pagkain. Saan kukuha yung energy mo? Sa sugar and sa fats. Yung mga stored fats mo and sugar, yun ang gagamitin niya. Kaya mabilis pumayat yung mga nag-intermittent fasting. Kasi the next, after the first 8 to 10 hours, yung next 6 hours niya, yung energy na kukunin niya sa mga excess na sugar, excess fats, kasi yung katawan mo is in survival mode. Gagawa ng paraan yan. Kaya tayo naman ng palataya, when we do fasting, kapag wala nang makain, mangingibabaw ang espiritu. Amen? Kaya ang Panginoon ang sabi sa Matthew chapter 4, verses 1 to 2, ang sabi dito, pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng diablo. Doon nag-ayuno siya ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. See, he was hungry. He wasn't eating for 40 days and 40 nights. Kaya handa niyang harapin si Satanas. Handa niyang harapin. Kahit ano pang tukso, nabubuhay siya sa Espiritu ng ating Panginoon. Kahit ano pa yan. Amen? Malamang yung mga in-offer ng kaaway sa Kanya, higit pa sa mga tukso sa atin. Sa Kanya, kaharian mundo. Amen? Kaya mga kapatid, that's the importance of fasting. Choose to fight the works of the enemy through prayer and fasting. Sino po ba ang nagagalak sa mga salitang Kanyang narinig sa gabi? And this is the promise. Ang sabi sa Luke chapter 10, verses 18 to 20, ang sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin, si Satanas, at walang anuwang makapipinsala sa inyo. Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang mga masasamang espiritu. Kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Purihin ang Panginoon. This is a spiritual battle. Amen? Hanggang sa katapusan, we will fight the enemy. We will rebuke the enemy. We will do this 4 points until the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, anong sabi dito? Huwag lang tayong maging masaya na that we can rebuke the enemy. But let us be thankful and blessed because we will be in heaven. Our names are written in the book of life. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang